Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Ephesians chapter 4 verse 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain. Pagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Be kind to yourself and to others. Kailangan maging mabait po tayo sa ating sarili at ganun din naman sa ibang tao. At dito po sa text natin today, napakahalaga na maunawaan natin na kaya natin ginagawa yun dahil ang Diyos ay naging mabait at mabuti rin sa atin. Tayo'y pinatawad niya dahil sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya ganun din po dapat natin tatratuhin ng ibang tao at lalo na rin po yung ating sarili na tinubos po ng Diyos. Kaya alam niyo po, isa po sa natutunan ko very early in my Christian life ay yung pong self-care. Dati kasi pabaya po ako sa aking katawan at marami akong mga maling gawain, bisyo, ika nga. Kaya naparusahan ko po yung aking katawan. Kaya nung na-born again po ako, ipinaalala sa akin ng Diyos ito pong 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 17. Ang sabi diyan, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyong kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So tumatak sa akin itong verse na ito kasi ito palang ating katawan ay templo po ng Diyos. Dito po nananahan ang espiritu ng Diyos kaya dapat po alagaan natin. Kaya dapat po maging mabuti tayo sa ating katawan. Nagsisi po ako sa aking mga maling gawain. Iniwanan ko na po yung mga bisyo at yung mga pagpaparusang ginawa ko sa aking katawan. Nung ako hindi pa mananampalataya, at pinalitan ko po yan ng healthy habits. Yung kailangan kakain tayo ng tama, eat properly, kailangan mag-exercise tayo at magpapahinga. Huwag tayong mag-overwork. Yung iba kasi kala nilang mahalaga lang ay magtrabaho ng magtrabaho. Sa bandang huli sisingilin ka niyan, kapatid. At marami ngayon, kaya sila may sakit dahil pinarusahan nila yung kanilang katawan. Ngayon, malinaw din ang Diyos po. Sabi rin na kung hindi natin tratratuhin ng maayos yung ating pong katawan, paparusahan din tayo ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Mahalin natin yung ating katawan. Iisa lamang po yan. Kumbaga sa sasakyan, iisa lang yan. At wala pong replacement yan.